So ito mga kababayan, si Professor Malotikian no, na nagsalita na at inaddress niya yung mga fake news mga kababayan, yung kumakalat na aarestuhin na raw si former president at ang masakla pa yung pasimuno ay yung bagong PCO secretary na si G. Ruiz mga kababayan, na meron pang sinasabing we've heard daw, kaya sabi niya chismis. So yung mga nagpapakalat ng fake news mga kababayan, yung gobyerno ngayon pala, sabi ni Professor Malotikia. So panoorin natin mga kababayan yung buong video po ni Professor Malotikia. Pupunta na dito at kukunin ang dating Pangulo. Maling-mali yun dun sa mga nag-fake news peddlers and purveyors. Kitang-kita dito sa event na ito eh. In one single instance, na-prove ng lahat kung sino ang fake news purveyors. Hindi ang Duterte. Yung sinasabi nila, yung mga DDS, we just heard, fake news so, yan. chismis. Dito, kitang-kita kung Buti sino na nag-fake lamang, news. may ilang pang At ang matitino nakakatawa dito dyan, sa administrasyon pinangunahan na nagsabi, wala ng yan, hindi yan kalihim totoo. Pero ng, makikita mo kung kailan presidential sila communication. yung isa nagsabi na ng umaga, pa siya. yung kanyang undersecretary nagsabi ng tanghali, si Soljen nagsabi ng bandang pahapon, tapos si NBI nagsabi lang kanina. So, hindi mo maintindihan kung itong administrasyon na ito ay nag-uusap sa isa't isa. Biro mo ang fake news, ang gobyerno, ang fake news ay ang dating kalihim ng DOJ na si Secretary Laila de Lima. Ang fake news yung mga kasama ng mga dilaw na hanggang ngayon galit sa mga Duterte. Sila ang nagpapakalat at tinatag nila ang mga kilalang Duterte. Bakit mo tatag? Kasi gusto nila magkaroon ng engagement, gusto nila magkaroon ng banggaan, gusto nilang, that was an operation. I will call that an operation, a propaganda operation that tries to hit the Dutertes with one shot, which is, why did they go to Hong Kong? Yes, right, Prof. Prof, pero maganda yung nagawa nyo, yung fact check, Prof, na ginawa po ninyo. Maganda, medyo Tagalogin po natin. Ang sa gayon, mas malinawan po ang ating mga kababayan. Yung art of diversion po, Prof. Ito po, gaano po kaimportante? Maaari nyo po bang mas ipaliwanag ito? At pwede po nating isa-isahin yung anim na ito. Yung art of diversion, actually column ko yan bukas. Controlling the narrative ang titulo sa Manila Times, no? Doon binabalangkas ko lamang ano ba ang diversion or deviation, no? Ito ay paraan na ginagamit sa political communication kung saan dinedeflect mo. Ano ang dinedeflect? Naandyan ang oral arguments sa PhilHealth, naandyan ang parating na oral arguments at nag-utos na ang Korte Suprema tungkol sa GAA, naandyan ang oral arguments tungkol doon sa mga bloggers na nag-file sa Supreme Court. So, klarado na doon sa pagda-divert, naandyan yung bridge na nasira, naandyan yung pagtaas ng mga presyo, naandyan ang pagbagsak ng approval rating ng Pangulo doon sa last na survey. Survey ng WR numero, no? So, makikita mo ang daming sunod. So, paano namin papaltan yung naratibo? Kailangan namin makontrol yung naratibo. Mag-i-introduce ako ng isang bagay na makakalimutan ng lahat ng tao. At yan, yung bagay na ay tumakbo si Presidente Duterte sa Hong Kong. Alam nyo naman kung ano ang Hong Kong, parte yan ng China. Ganun kaagad ang implication, no? Walang nagsabi na kaya siya naan doon dahil may rally ang PDP sa mga OFW at may pagpapasalamat. So lahat yun in-skirt. Tapos ang mga pictures pa, ang daming security, may mga Chinese-looking security. Talagang malisyoso ang pagkakalabas ng istorya. Tapos since wala silang ma-cite na source, merong isang Hong Kong Daily, yung Standard, it's a foreign newspaper, na sinabi
na he is here probably for the ICC, to avoid the ICC arrest. When it was just speculation Yeah. at conjecture yung nangyari. So, kung titingnan po natin, mag-ingat tayo sa diversion. Kasi since day one, itong administrasyon na ito, divert ng divert. Makikita nyo kahit sa campaign narrative ng Pangulo dinadivert niya. Kasi walang accomplishment na masabi. Magda-divert ka kung gusto mong paltan yung naratibo o i-control mo yung naratibo para hindi puros masasama ang lumalabas at mabaling mo yung atensyon ng tao. So nabaling nga. Pero ang kagandahan na ito dahil sa social media, ang iba nag-check talaga, nagpunta sa Interpol, may red red card ba talagang binigay? Red notice. Nagpunta sila sa website ng ICC, 'di ba? Sa website pag may impending arrest, linalagay ka agad doon. So, tapos may mga ilang lawyers na bihasa sa international yung sa work sa ICC na nagsalita na maling-mali yung nangyari. So, in a matter of how many hours just before the former president spoke in Hong Kong, yun na yung news sa Manila. So kung ikaw ay international media at nagtanong ka, ano ba nangyayari? Tumakbo daw sa Hong Kong. Wala ni isa from this PCO secretary to the undersecretary, no one was telling the truth. Which was the president was there because there's a PDP rally in the OFW in Hong Kong. Why? Because absentee voting is about to roll out, 'di ba? So yung mga ganon hindi nasasabi kasi dinedeflect ka agad yung naratibo para ang sumasama yung isa. Hindi natitingnan ngayon si Presidente Marcos at ang administrasyon na ito. Prof, do you think medyo somehow naging epektibo yung pag-divert nila ng iba't ibang issue sa totoong... Hindi. Alam mo, Franco, hindi. Bakit? Kasi may ibang mga masisipag na like kung titingnan mo sa X, ang dali ka agad na rebut tapos hindi na sila nakaimik. Pansinin mo, si PCO Secretary, after issuing that, tapos may pub card pa siya sa Star. It was an interview and curated through a PubMat. Wala na. After nang sinabi niya yun, we've heard. I mean, since when is policy based on we've heard? 'Di ba? So itong administrasyon na ito napaka-cheap when it comes to communication. Basic sa communication, ano ba ang facts? 'Di ba? At bago ka magsabi, ikaw ang kalihim Ba't ka sasabihin mo we've heard? Why will you start your statement with we've heard? 'Di ba? Tapos ang dami na doon pagkatapos ng banat kay dating Presidente Duterte, bumanat na kay Vice President Sara, lumabas na naman yung magnanakaw, sagutin mo, may bago na naman mga pangalan na lumabas. Kung minsan nakakapagod nang sagutin yung mga yon kasi ang confidential fund, confidential ho. Tingnan nyo ho sa kahit anong dictionary, hindi ho yan sinasabi. Pangalawa, sino ba ang nag-designate kay Vice President na maging Vice Chairman ng NTF-ELCAC? Okay? Pangatlo, bakit ginawang Vice Chairman si Vice President ng NTF-ELCAC at bakit binigyan ng confidential fund? Ngayon ho, kung mahina ho ang isip nyo, yung mga gumagawa, naglulubid ng istorya, na andun lang ho sa puntong yon kung bakit napabilis ang paggamit ng pondo at kung bakit alias ang ginamit. So, makikita mo kaagad, Franco Almar, recycle na naman. So, nung hindi naging effective yung pagtira nila sa ICC, bumalik na naman kay Sara. At makikita mo, yung troll army nila na andun. Kasi nung pinakalat yung
nagtago, nagpunta, hindi na babalik na PRRD. That was troll army moving both in mainstream media because the story was in mainstream media and then they used it to push. So, ang natatawa lang talaga ako, may ibang mga mahilig sa mga platforms sa social media na sinasagot sila isa-isa na sinasabi, kaya nga piyesta eh. So yun po mga kababayan ang mga pahayag ni Professor Malutikian, no, about nga doon sa kumakalat na fake news na aarestoy na daw si PRRD ng ICC. At yun nga yung unang nagpakalat doon si J. Ruiz, mga kababayan, na meron pang sinasabi doon na narinig niya nga lang daw yun na may ganong arrest warrant, mga kababayan. Kaya sinabi ni Professor Malutikian na nakakalungkot kasi sa gobyerno pa mismo nagmula ang mga fake news yung mga mainstream media pati yung mga troll army nila ay gumagalaw talaga para ipakalat yung maling balita. At dagdag pa ni Professor Malutikian, mga kababayan, na meron itong diversionary tactics yung ginawa nila na mabalin yung atensyon ng mga tao doon sa pag-aresto pag-aresto ng ICC kay PRRD para makalimutan yung ibang mga mahalagang mga issue na kapalpakan ng gobyerno ngayon, mga kababayan. So ano pang opinion yung mga kababayan? Please comment down below dito sa ating comment section. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.